Be careful with success. At marami pong successful dito sa atin. Purihin ng Panginoong Diyos. Mga pumasa sa board. Wow. Graduate. No? Pumasa sa mga examen, natanggap sa trabaho, nakatanggap ng bonus. At sabi ko nga, no, yung mga ating mga negosyo sa members ng church ay pwede nating tulungan bilang isang church. At ang tagumpay ng mga members ay tagumpay ng buong church. We rejoice with them that do rejoice. So, dagdagan pa natin ang tulungan ng bawat isa. Although hindi po tayo business-minded institution, we are a church. Subalit, hindi naman masama na magtulungan. Now, look at this spiritual success of King Hezekiah. Si Hezekiah po ay nagkaroon ng sakit at ayon sa chapter 20, siya ay mamamatay dahil doon sa kanyang sakit. At pinadala na ng Panginoon si Isaiah. Magka-contemporary si Hezekiah at si Isaiah. At pinadala siya ng Panginoon sa mahal na hari. Sabi niya, ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Set thine house in order, for thou shalt die and not live. So, pagka po ganun, ang natanggap nating balita, medyo nakakakilabot, no? Kahindik-hindik. Malaman mo na ikaw ay mamamatay na. No? Minsan, meron tayong mga ganyang balita, terminal. Sabi, 2 buwan na lang po. I regret to inform you, you have 2 months to live. No? May cancer ka, whatever. And metastasize na, nagkalat na. Kaya, set your house in order. At alam ba natin kung paano gawain yun? Set your house in order. Tayo na mga senior, alam natin, we will not live forever. Alam natin na someday, sometime in the future, we hope it is still far away. But as the Lord wills, we have to set our house in order because we shall die. At hindi natin dapat i-deny na dadating yan at dadating yan. Meron pang mga nagsasabi na dapat akong mauna. Hindi mo control eh. No? Dapat ikaw, masama naman yun, dapat ikaw mauna. No? Pero dapat akong mauna. Hindi mo makakontrol yan kung sinong mauna sa inyo, mag-asawa. Pero, pag minsan, pag ang senior may sakit, parang ito na ba? Lord, ito na ba yun? Natatanong mo yung sarili mo. So, we ought to always be ready. Set your house in order. Ayusin mo, no? Kanino mapupunta yung singsing? Kanino mapupunta yung bahay? Kanino mapupunta yung utang? Kanino mapupunta yung mga bagay-bagay na may value, no? So ito po ay ang advice, actually ang utos sa pagitan ng propeta Isaias. At dahil dito ay talagang si Hezekiah ay nanalangin ng taimtim. Ito yung tagumpay niya. He prevailed in prayer. Siya ay pumunta sa isang pader. Dahil hindi siya naniniwala sa mga rebulto. Wala siyang kahit drawing doon sa pader. Basta humarap lang siya sa pader. At doon ay nanalangin. I beseech thee, O Lord, remember now how I have walked before thee in truth and with a perfect heart, and have done that which is good in thy sight. And Hezekiah wept sore. Siya ay umiyak. Dahil alam niya, mamamatay na siya. Tinakda na ng Panginoon ang kanyang kamatayan. At dahil doon, instantly, no,
Nung nalaman niyang mamamatay na siya, ikaw ay ayusin mo na yung sambahayan mo. Si Isaiah ay umalis. Lumakad na palayo. Ito yung nangyari dyan. Habang lumalakad siya palayo, nagpray at umiyak naman at sumisigaw si Hezekiah. At habang siya ay nagpe-pray, pinakinggan sa langit, yung palayo na propeta, sinabihan agad, bumalik ka. Sipin mo yun, ano? Paalis na yung propeta, sabi ng Panginoon, bumalik ka bago na yung decree. Uy, pambihira. Oh. Ganda, no? Instant answer to prayer. Sana meron tayong ganun lahat, ano? Na kapag ka nakatanggap ka ng masamang balita, ay pagpanalangin mo, merong agad magandang balita na kapalit. What an experience of Hezekiah. What a success. He has a spiritual high on that point in his life na biglang bumalik yung propeta. And it came to pass before Isaiah was gone out. Oh, habang siya ay palabas na ng pintuan into the middle court. So merong mismong throne room. Labas siya ron, yun na yung middle court. Hindi pa siya nakakalabas ng palasyo. That the word of the Lord came to him, saying, turn again. Pambihira yan. Balik! Make a U-turn. Huh? And ang sabi ay, tell Hezekiah, the captain of my people, thus saith the Lord, the God of David thy father, I have heard thy prayer. Wow. I have heard thy prayer. Na pinakinggan ko yung kanina, yung iniyak mo kanina, ay pinakinggan sa langit. Sipin mo, no? Yung cellphone minsan nagkakaroon ng dead spot. Pero kapag ka nalalangin ka sa Panginoon, walang dead spot yan. Diretso yan. Kung ikaw ay tama ang iyong panalangin, tama ang iyong puso, tama ang iyong relasyon sa Diyos, diretso yan. Walang walang nakakat na linya yan. Kaya yan ang pinaka-effective communication ng between the sinner, the saint, and the Lord God in His throne. I have heard thy prayer. I have seen thy tears. Pati pala yung mga iyak natin, pati yung tumutulong luha, ay nakikita ng Panginoon. Pinapansin ng Panginoon. Ay, yung iba sa atin, pag nananalangin, wala man lang luha. No? Kahit gaano ng katindi yung sitwasyon, hindi na natin alam paano umiyak. Minsan, iniiwasan pa natin ang iyak. No? Pero nakaka-refresh din yan. Bukod sa nakaka-refresh, psychologically speaking, mentally speaking, yung nakaka-release ka ng iyong hinagpis, ay pinapansin niya ng Panginoon. That is a true prayer. Pagka pinansin ng Panginoon, pati yung luha mo. I have seen thy tears. Behold, I will heal thee. On the third day, thou shalt go up unto the house of the Lord. Sipin mo yun. Papagalingin kita. At the Lord is our healer. The Lord is our strength. And yan po ay isang success. To ask from God and be heard by God and receive healing from God. Today, God can still heal. He can heal by direct miracles. And we hope to see miracles. Even in this church. This is not a Pentecostal church. I will not go around and bump your forehead. No? Na pagkakatapos ng worship service, pila na kayo. Ano ang sakit niyan? Ito po ay may sakit yung tagiliran ni Sister Lourdes. Heal! Pinalo mo, lalo sasakit yun. No? So, hindi tayo ganon. But we can pray. And we can cry. And God can notice our tears.
Ngayon, may sakit si Michael. No? May sakit si Tony. I heard na last Sunday, ay kaya pala hindi masyadong nakakangiti si Sister Evelyn, may sakit din. No? Sabi ko, ba't kaya hindi masyado yung ngiti niya? No? Parang pigil yung ngiti. May masakit pala, pero umaten pa rin. O, di ba? O. So, yan ang magandang attitude sa atin. Hindi yung konting masakit lang yung dulo ng buhok mo. Hindi ka na-attend. Di ba? At malayo. O. Alam nyo, si Brother Olan, 3, 4 na sakay. No? Kinukunan pa niya ng video yung driver, baka kung saan siya dalhin. So, yan po. Sister Naomi, ano yan? Joyride. Siyempre yung tapang nitong babaeng to, no? Hindi, mahirap yun. Mamaya, lalo na, maganda ka, nako. Pag interesan ka nung, siya mag-enjoy sa'yo. Diba? Pero, gusto niyang makapunta ng church. At yan ay magandang desire. At yan po ay sana, lahat tayo, no? Sana magkaroon ng panahon na bago mag 9:00, puno na tayo ganito. Ayun ang desire, sarap nung gano'n, Bago mag 9:00, andito na tayo, nagpe-pray, nagkwekwentuhan na tayo, tapos sasabihin nyo, asan na si Pastor late? Sana minsan ako naman ang late. No? 9:01 ako dumating. At kayo, nandito na lahat. No? I-goal natin yan, pwede? Amen. Wow! Bira yan. Cool. So, yun, goal yan, walang problema yan. No? Do you want, today, God can still heal by direct miracles, but God normally heals by ointments. Diba? Kanina, nagsuot ako nung isang barong ko, ay nangati. Pabihirap, may langgam yata sa loob. So, hinubad ko na naman. Nilagyan agad ako ng ointment. Kapapahid ko lang nung gebenchi na binili ng church, ay naging ointment ako, naamoy matanda. Kaya hindi ako naglalalapit sa mga tao. No? Pero nawala naman yung kate. So, God can still heal. God healed me by this ointment. At yung herb, no? Ano ba pinakain kay Kwan? Kay Hezekiah. Sabi rito, Isaiah said, take a lump of figs. Yun. At, ang sabi ron, and they took and laid it on the boil. And he recovered. So, yung, igos, ay lump, ibig sabihin pinisa. Pagkatas itinapal doon sa boil, sa pigsa. Hindi binoil yung igos. No? Unang basa ko, pinakuluan yung pigs. Hindi pala. Tinapal pala. Yun. So, pwede pala yung ginagaya ng mga Pilipino, tinatapal, So, ginamit ng Panginoon yun. Pero wag kayong pupunta kay Mang Kepweng o sa mga albularyo porket may nakita kayo dito na nagtatapal. No? Kasi yung mga albularyo na yan, may kasamang bulong. May bulong yan. No? Nag-oorasyon yan sa tuwing 6:00 sa demonyo. Hindi nyo alam yun. No? Ay dito, mabisa dito. Siguro, itapal lang naman Hindi mo alam, dinadasalan yun. Puh! Puh! Tapos, tsaka itatapal yun. Pinasok ka na. May sapi ka na. Kung unsaved ka, wala. Iba na. Pag attend mo uli ng church, iba ng iba ng mata mo. Kaya, ingat po tayo dyan sa mga healing na ganyan. Mga faith healer. Pero ito po, galing sa Panginoon. Kasi yung propeta ang gumawa. And God healed him. And ultimately, the body, whatever medicine we take, whatever operation will be made, ultimately the body will respond only
if God wills it. Yung katawan natin, no? Tatalab sa iba yung gamot, pero sa iyo hindi tumalab. Bakit? Kasi may purpose ang Panginoon sa iyo eh. So, hindi gagana yung mga antibodies mo, yung ano mo, yung genes mo doon sa same gamot na gumaling yung iba. So, talagang kailangan talaga ay panalangin at iyak. Yan. Yan talaga. At kailangan po natin na may purpose. No? Sabi rito, tingnan nyo ha, ang spiritual success ni Hezekiah is because of the purpose of God. Unang tawag sa kanya ng Panginoon, the captain of my people. That struck a note. That should strike a note to us. Bakit sinabi pa yun? Ba't in-include pa yun? Hindi lang sinabi, okay, nakita ko yung tears, nakita ko yung prayer, I heal. Tapos. Ba't in-include yung the captain of my people? Because the purpose of God for Hezekiah is to remain alive because He wants him to remain as the captain of my people. Kailangan po, ang tanong natin sarili natin, pag hihingi tayo ng kahabagan ng Diyos, hihingi tayo ng kagalingan mula sa taas, kataas-taasan. Bakit ka dapat pagalingin ng Panginoon? Para ke? Di ba? For what? Para lang mag-enjoy ka pa sa buhay mo? Para lang another year of enjoyment, personal enjoyment, outing, and chowking, and all those other things? So, yun lang ba? Bakit ka dapat pagalingin? Para matuwa ka? Para masaya ka? Yun lang ba? Meron ka bang pinamumunuan? Meron ka bang purpose sa buhay mo na spiritual? Na may pakinabang ang Diyos sa'yo? Kaya dapat buhayin ka pa ng Panginoon, pagalingin ka ng Panginoon, kasi pag magaling ka, pag gumaling ka na, may mangyayaring mabuti para sa church, para sa kingdom of God, para sa there is spiritual value. Yun dapat nasa isip natin, pag hihingi tayo sa kataas-taasan Diyos ng favor. Lord, pagalingin mo ako. Hindi yun na, maybe, yung iba magva-vow, no? Pag gumaling ako, Panginoon, doon na ako sa church titira, magiging church worker ako. Kahit ano iutos ni pastor, gagawin ko. Pagalingin mo lang ako, Panginoon. No, hindi ko na sinasabing gawin niyo yun, ano? Yung vow na ganon. Pero, merong mga spiritually minded, yung mga spiritually minded, pag humihingi yan sa Panginoon, meron niyang purpose na iniisip, I want to serve you more, Lord. Give me one more year, Lord. Because I want to serve you at this year, 2025. Yun. Okay? Give me another year. So, di ba, ang prayer na tinuro sa atin ng Panginoon, give us this day our daily bread. Hindi masyadong vague yung ano eh. Panginoon, give me more years. No? Give me 20 years. No? Hindi, isa-isang taon lang. Isa-isang araw lang, one day at a time. Oh. Para may magawa ka, meron kang specific something na pwede mong ma-measure, oops, nagawa ko ito. Lord, pwede ba another year, another month? Kasi meron na naman akong bagong project para sa'yo. Di ba? Di ba maganda yung prayer na ganon? Yes. Oh, may purpose. Amen. Oh, kung ikaw ay may talent sa pagkanta, I want to sing for you, Lord. May talent ka sa pag-preach, pag-teach, pag-invite, pag-giving, whatever na binigay sa'yo ng Panginoon, use it as a leverage. Use it as a reason why God should make you still alive. Si Hezekiah ay in-include ng Panginoon ang salitang the captain of my people. And therefore, ultimately,
the healing is for the glory of God. Not just for the benefit of Hezekiah. For the glory of God. For the honor of God. Dinagdag pa niya, the God of David, thy father, wants to heal you. Sipin mo, no? Dinagdag pa yung lineage. Dinagdag pa yung sino ba yung nagpapagaling. God will show His power even after the healing. In 2 Kings 20 verse 6, sabi ron, and I will add unto thy days 15 years. And I will, ito, dadagdagan kita ng 15 years. Hezekiah, ito ang gagawin ko. Diyan sa 15 years na yan. Ito ang purpose ko sa iyo. I will deliver thee and this city out of the hand of the king of Assyria. Okay? Sa pamamagitan mo na mananatili kang buhay for 15 years, I will deliver this city out of the hands of the king of Assyria. Matatalo nyo yung kaaway ng Diyos sa pamamagitan mo. Kaya extend ko yung buhay mo. Anong project natin na matatalo natin ang ating mga fears? That will conquer our fears, will conquer our greed, we will conquer our attitude. Yan ay mga bagay na kailangan matalo natin eh. No? Let's conquer our immaturity. 'Di ba? Let's conquer our desire na matulog na lang without prayer and without reading the Word of God. Konti pa rin nagpe-prevail. Ako nasa John na ngayon. Matthew, Mark, Luke, John. Yung iba hindi pa rin sumasali. Oh. So, talunin mo yan, kapatid. Itong after anniversary na to, sumali ka na. Magbasa tayo ng Bible sabay-sabay hanggang maubos mo yan 66 books. Nagdi-display na yung tagig, mga kapatid. Naglalagay nila. Yung Riyadh, naka-display. Sabi ko, display. Hanggang naubos na yung pakiusap ko. Naka-display na ngayon. So, ilagay natin yung pangalan natin dyan at palagyan natin ng palagyan yan. Kahit unti-unti, please. Magkaroon tayo ng unity sa church na to. Lahat tayo magbasa. At ang goal natin, buong Bible mabasa natin. Kahit na once in our lifetime. Alam ko na yung iba nakabasa na ng twice, 3 times. That's good. One more. Pero yung iba, hindi pa kahit isang beses. No? Let's honor the Lord with that kind of an effort. Conquer our laziness. Di ba? Yan. You have conquered your greed. You are givers. You have conquered your laziness na gusto mo pang nasa kama ka pa ng alas 8:30 kasi alas 9 naman ang meeting. Pero mo yun. No, alas 9 pa naman eh. 8:30 paga pa oh. Yun, paggising, pagbangon mo, bihis, bzeng, andun ka na. Oh. Diba? So, let's conquer now our laziness from reading the Word of God. Sabi, I will deliver thee and the city out of the hand of the king of Assyria. And I will defend this city for mine own sake. Ang ginagawa ng Panginoon, tandaan natin mga kapatid, ang ginagawa lagi ng Panginoon, for His own sake, for His name's sake, for His glory, not for you. Sabit ka lang doon. Kung ikaw ay nakinabang sa ginagawa ng Panginoon sa buhay mo, purihin ang Panginoon. Pero ang tunay na intention ng Panginoon, kaya ka binibigyan ng mercy, grace, favor, for His own name's sake. For His own glory. Nakakatuwa na isinama niya tayo. Pero, hindi yun ang talagang ultimate goal. Ang Panginoon, hindi
No, may mga church na man-centered. No? And that's bad. We ought to be Christ-centered. We ought to be God-centered, not man-centered. So, yun po yung 2 Kings 20 verse 6. I will defend the city for my own sake and for my servant David's sake. Oh, who is David? Bakit pinagtatanggol ng Panginoon for the sake of David? Because Jesus Christ is the son of David. So ultimately, it is still for him. For the honor of Jesus Christ, his son. Kasi pag matunog at maganda at intact ang bansang Israel, doon uupo ang anak ng Diyos, si Kristo Jesus. He will, the throne of David will not fail because Christ is the future occupant of the throne. That will happen, hopefully, in the very near future. Pagtapos ng rapture, pagkatapos ng second coming, millennial reign of Christ. Saan siya uupo? In a literal throne, in a literal Jerusalem, in a literal temple and palace, kung saan nakaupo mismo, bodily, ang ating Panginoon who returned from His throne, from the right hand of God. Bumaba ulit sa lupa. Lahat po yan ay literal. Para doon sa mga ibang Baptist, yung tinatawag na preterist, spiritual lang yan. No? Dumating na ang Panginoon noong 70 AD, hindi nyo na nakikita. Kasi ang pagdating niya, hindi literal na pagdating. So tayo po, ang kaibahan ng Sovereign Grace Baptist Church in Imus, we believe in the literal, bodily return of the Lord Jesus Christ, and His feet will stand when He arrives on earth, coming down, every eye shall see Him. Televised. Every cell phone will be used. Makikita. No? Worldwide broadcast yan sa CNN. Kita. Tapos, babagsak yung paa niya sa Mount of Olives. Eh ngayon may Mount of Olives, andyan pa rin yun. Sana makabisita tayo lahat. Bago tayo mapunta sa second coming, makabisita tayo. Pero huwag kayong mag-alala. Kung hindi niyo yan mabibisita during this time, mapupuntahan din natin yan kasi magiging doon tayo nakatira malapit sa Panginoon. The saints of God will live where He is. Makikita din natin yun. No? Okay? Now, yan po ang purpose ng spiritual success of Hezekiah. Merong benefit ang Diyos. At yun ang pinaka-importante sa lahat. At sana po magkaroon lahat tayo ng spiritual success. No? Answered prayers, healing, a triumph over our laziness, triumph over our fears and our tendency to be ashamed to share the gospel, triumph over our greed, desire to have fruits. Yan ang mga spiritual success ng bawat church member. Yung iba ay nag-prevail sa kanilang natatakot tumayo dito para magturo kasi baka mali ituturo. So nakikita natin, dumadami na yung nagtuturo. No? At ang tinuturo ay ayon sa katotohanan. No? Alam niyo po, pagka binigyan kayo ng pagkakataon magturo dito at mali yung naituro ninyo, there will be a correction. Sanay na po yung mga deacons natin na nako-correct. Alam nila yan. Kaya sila nag-aaral mabuti. Nakakahiya kaya maiko-correct ka. So, kailangan mag-aral. At hindi ko ano na lang pwedeng sabihin dito na nakatayo dito. So, the physical success of Hezekiah is that God used a prophet to prescribe
instead of a doctor of medicine. The prophet gave him a lump of figs and put it in his boil. This gave him physical healing. The physical manifestation that he will not die. Ito pa isa, no? Meron talagang binigay ang Panginoon na physical evidence. Sabi, anong gusto mo? Bumalik yung araw o mag-forward? Madali lang sa Panginoon mag-forward yung sundial, yung araw. Totoong sundial yun, no? Isa Flintstone. Kasi ang ginamit pa na nila noon ay the shadow. May degrees, no? Sabi dito, Isaiah said, "The sign shalt thou have of the Lord, that the Lord will do the thing that he hath spoken. Shall the shadow go forward 10 degrees or go back 10 degrees? And Hezekiah answered, it is a light thing for the shadow to go down 10 degrees. 10 degrees means advance, go down. Nay, but let the shadow return backward 10 degrees. Sipin mo yun, pinaurong yung araw. And Isaiah, the prophet, cried unto the Lord, and he brought the shadow 10 degrees backward, by which it had gone down in the dial of Ahaz. Ayun ang pangalan, dial, no? Sundial yun eh. At ang pangalan noon, meron silang, malaki siguro yon doon sa may palasyo, kaya tinawag nila yon na sundial of Ahaz. At doon na nila nakikita, asa na, anong oras na ba? Tara, punta tayo sa sundial of Ahaz. Hindi ganun. No? Pupunta ka doon sa relos na malaki. Nakikita mo yung araw kung saan na. 10 degrees, bumalik. Ngayon, huwag kayong maniwala doon sa sa NASA na, di ba, na merong isang tawag nila ron, parang account na sa NASA raw ay meron daw na-account daw yung isang araw kasi nung pinigil ni Moises yung yung tungkod tinataas yon hindi natatalo. So dinelay yung araw dun sa panahon ni Joshua. Humaba yung araw. Kaso kulang pa yun ng ilang minuto kaya na-trace daw ng NASA going back. Hindi po totoo yun. Lang yun. Urban legend. No? So wag nung gagamitin yun na illustration sa preaching. Ang daming gumamit na Baptist. Pero urban legend. Wala ka matitrace na nangyari talagang nasa memorya lang, nasa lang nila yun, sa pantaha lang nila yun. Pero hindi yung totoong nangyari as far as we are concerned. So this is a physical manifestation that he will not die. The sun returned backwards 10 degrees. And pagka nakita natin, ba't kailangan paggawin ng Panginoon yun? Na pabalikin niya yung araw. Kasi para sa Panginoon, baliwala yung mga ganyang kapangyarihan eh. Di ba? To make us wonder, to make us to amaze us, to make us say wow to our God. Baliwala yun. Kayang-kaya ng Panginoon. It is a very small thing. Pagalingin tayo sa ating mga sakit. Maliit na bagay yan. Diba? Pero ba't hindi gumagaling yung iba? Ay may purpose ang Panginoon sa katawan natin. At sa ating purpose sa buhay, sa ministry, sa ating panalangin, kung gaano ba katindi, yung may luha ba, at ano pa ba ang mga words na sinasabi mo, na para pakinggan ka ng langit, at paano ba naapektuhan yung mga kamag-anak mo, yung church. Lahat yan, tagni-tagni eh. Hindi yung ikaw lang isolated sa buong mundo, sa buong universe, lahat ng creature ng Panginoon. Lahat yan, related to each other. Kaya, masanay na tayo na minsan, wonderfully, kikilos ang Panginoon sa ating buhay, pero minsan, wala. At pagka walang wonderful answer to prayer, mag-isip na lang tayo, may purpose ang Panginoon. And I accept it. Dapat marunong tayo tumanggap ng kalooban ng Diyos.
kung hindi siya kamangha-mangha minsan sa buhay natin. Yung para bang ang wala lang, parang hindi sinagot. Parang hindi yata ako pagbibigyan ng Panginoon dito sa request ko na ito. So, sabihin mo, not my will, but thine. Ang Panginoon, ginanon ng Diyos eh. Panginoon, anak na nga niya, ginanon niya eh. Ikaw pa. Diba? Hindi lahat ay positive. Pero kung hindi positive, may purpose na mas matindi at mas maganda at mas glorious para sa ating Diyos. The other alternative of not answering and not giving in to what you desire of Him is better. God makes no mistakes. So, when Hezekiah asked Isaiah about it, there was Isaiah cried unto the Lord in verse 11. So, hindi lamang si Hezekiah umiyak. Si Isaiah sumigaw din. Panginoon, pabalikin mo ang araw, 10 degrees. Isipin mo yun. No? Isipin mo yun, sabihin mo yun sa Diyos. No, pabalikin mo. Panginoon, na-late ako, pabalikin mo. Pabalikin mo yung araw. Hindi, di ba? Hindi basta-basta gagawin ng Diyos yun. Upon your request. Pero may matinding appeal ang mga boses ni Isaiah sa Panginoon. Iyon ang kaibahan ng talagang totoong propeta. No? Tayo, sabihin natin, we are men of God. We are preachers. We are prophets in the sense that we are foretelling the Word of God. Telling forth the Word of God. Iba yung talagang prophet eh. May privilege ang prophet na pag sinabi niya, ino-honor ng Panginoon. At yung mismong words niya, galing din sa Panginoon eh. Kaya in conjunction sila eh. Hindi siya magsasabi yung propeta na, kumbaga, nasa kapritsyo lang ni Isaiah. Panginoon, pabalikin mo! Ayun, bumalik. Hindi. Galing din sa Panginoon yung napunta sa isip ni Isaiah. Kaya, gumana, tumalab. Kasi, Panginoon din yun. Dahil gusto niya ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan. So, Isaiah cried unto the Lord. Pero, notice natin, ito mga kapatid, Hezekiah had to have a relationship with the man of God. He was not always direct sa Panginoon. Meron siyang kausap na prophet. Meron siyang kausap na ito nakikipag-usap sa Panginoon at siya nakikipag-usap sa Panginoon pero siya kinakausap ng Panginoon si Isaiah para sabihin sa kanya. Paano natin i-apply din sa church? Mga kapatid, magkaroon tayo ng sense na dito sa church, we are together with a relationship. Meron tayong deacons, meron tayong pastor, meron tayong men, meron tayong order dito sa church. Huwag po tayong masyadong loner or parang diretso na ako lagi sa Panginoon. Parang wala kang church na kayo nabibilangan. Yun, ang purpose ng church, magpalakasan tayo. At isa pang purpose ng church, magpanalanginan tayo. So pag may problema ang isang pamilya, may problema ang isang member, huwag nyo naman kami itsapuera sa buhay nyo. Diba? Sabihin mo, kaya ko naman to eh. Diretso na lang ako sa Panginoon. Hindi ko na sabihin kay pastor. Kung ayaw mo sabihin sa akin, kasi whatever reason, sabihin mo to sa ibang men dito. Brad, please, in confidence, I want to tell you something about my life. Can you help me pray? Can we pray now?
Pwede, di ba? Oh, request nyo yun. Gawin natin practice yun. At yung iba sa inyo, ginagawa yan. Sa akin at sa iba. Praise God. Pero marami, no? Marami sa atin, hindi ganyan practice eh. Dumediretso tayo na para bagang kanya-kanya tayo. Parang bagang hindi tayo church. That is not good as a church. No? Masarap yung we intercede for each other. Diba? Ayun, sa prayer meeting, diba? Meron tayo. Oh, palalangin niyo ako. Oh, meron dito, nabudol. Pastor, pag-pray niyo ako, nabudol ako. Oh. Sana ibalik yung pera. Binalik na kaya. Ako nabubudol din eh. So, yung mga ganon, ano? Let us weep with them that weep. Let us rejoice with them that rejoice. So, ito po ang success, no? At meron tayong spiritual setup dito. Pwede naman din kayong pumunta sa akin, halimbawa, kung merong may sakit, at ipagpe-pray. Kasi sabi po sa James 5:16, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. If, therefore, I am righteous and I can pray fervently, God might listen to our prayers kung merong may sakit sa atin. Ugaliin po natin yan kasi biblical naman yan. And wag niyo lang akong i-request na, Pastor, pakipabalik yung araw ng 10 degrees. Baka hindi natin makaya yon, ano? Pero pwede naman ako pumasyal para mag-pray. Ayun. Okay? So, ito naman nangyari. Naging reckless si Hezekiah. Kasi sa verse 12, tingnan nangyari sa verse 12. At that time, Berodach-Baladan, the son of Baladan, king of Babylon, sent letters and a present unto Hezekiah, for he had heard that Hezekiah had been sick. So, Hezekiah had spiritual success. Hezekiah had physical success. So far, so good. But he had a recklessness. The recklessness of Hezekiah can be found when he received a letter from Berodach-Baladan. Bakit naman ito ay masasabi nating reckless? Alam niyo nangyari sa isang tao, na lalo na sa Kristiyano, no? Pagka ikaw ay sinusulatan ng isang mataas na tao, ng isang, halimbawa si Stephen ay sinulatan ng Malacanang Palace. Yan. Get well soon. Nagkasakit si Stephen, no? Oh, get well soon. Bira. Signed by the President. Oh, paano nakilala nito, no? Tapos sinabi pa, pwede ba kaming pumasyal dyan sa bahay mo para makita kung okay ka na? Yun ang ginawa kay Hezekiah eh. The king of Babylon sent letters and gifts. No? Papihira, tindi ah. King of Babylon, sinulatan ako. Tapos mayroon pang gifts. My thoughts and prayers are with you, Stephen, sabi nung Malacanang Palace. Tapos may regalo na na tsapa na malaki. Ilagay mo yan sa bahay mo. From the office of the president, ang bihira yan, no? Bihira. Sino ka ba? Ba't kaya ako na-notice nila, no? So, yun ang napunta sa ulo ni Hezekiah, na siya ay kilala na sa buong mundo kasi King of Babylon. Yan yung worldwide empire eh. Oh. So, it went to his head. Sige po, punta kayo dito, mahal na hari. Oh. At andyan na yung entourage. No? Alam nyo, nung nandun ako sa Riyadh, natsambahan ko na padaan yung hari.
Isang oras. Andar muna yung yung advance party. Isang katerbang kulay itim na mga sasakyan, mga motorsiklo. Yan na ba yung hari? Yan na ba? Hindi pa. Tapos, yung gitna, yun. Lalaking kotse, hahaba. Tapos nun, hindi ka pa pwedeng mag-go. Mga 30 minutes pa ulit. Oh. So, yun yung nangyari sa King of Babylon. Malamang, ang laki ng entourage nun. No? May mga regalo. Oh. Kaya, ma-overwhelm ka eh. Kaya anong ginawa ni Hezekiah? Pinakita niya lahat ng gamit niya. Na para hindi siya manliit. May yaman din kami, may ginto rin kami. Tingnan mo. Okay, no? Ayan, tingnan mo, ang palasyo ko. Kasi laki nung kwarto ko sa, sabi ng Babylon siguro. No? Kasi laki ng toilet ko yung palasyo mo, Ang galing, kasi mas malaki sila, siyempre. So, pinakita niya lahat. At bakit ito reckless? Una, hindi siya nag-pray. Nung may sakit siya, nag-pray. Diba? Iniyak niya sa Panginoon. Pero pag dumarating na yung swerte, diba? Dumarating na yung magagandang bagay sa mundo, kinakaibigan ka na ng mundo, nakakalimutan mo na mag-pray. Diba? Andyan na yung mga malalaking tao, kinikilala ka na, nakakalimutan mo mag-pray. At pinapakita mo na lahat, tinotodo mo yung galing mo. Na-offend ang Panginoon sa kanya. Kasi, nung mamamatay ka na, iyak-iyak ka sa akin. Ngayong nire-recognize ka ng mundo, ni han, ni ho, wala ka. Dire-diretso ka. Ika nga sa amin sa Cavite, rebe-rebe. Wala ka ng, wala, hindi mo tinawag si Isaiah, yung propeta ko. Translate natin dito. Hindi mo tinawag si pastor, naka-receive ka ng 1 million? Or naka-receive ka ng recognition? Meron sa ating naka-receive ng magandang favor. No? Ay talaga sinabi niya, Pastor, salamat sa Panginoon. No? Kahit hindi ko dapat malaman, sinasabi niya lahat. Talagang ang bait ng Panginoon sa amin, sa atin. Ini-include niya pa ako, ini-include niya pa yung church. Ang bait ng Panginoon sa atin. Di ba? Ang ganda nun, di ba? Hindi yung, huwag nating sabihin, baka mag-expect ng tithes yan, baka mag-expect ng love gift yan. Huwag mong sasabihin, meeting tayo, family. Huwag mong sasabihin sa church na may tinanggap tayo malaki, Kasi, alam mo naman si pastor. Yun, di ba? So, sana walang gano'n. Wala naman sigurong gano'n. Illustration ko lang yun. Wala. Okay, amen. Di ba? Walang gano'n dito. Pero may gano'n mga tao. Sa iba. Naring mo? Okay, so, reckless si Hezekiah Hindi niya sinabi kay Prophet Isaiah. Hindi siya nag-pray sa Panginoon. Panginoon, ano magagawin ko? Tatanggapin ko ba to? Nagpadala ng gifts, bibisita daw dito, Panginoon. Alam mo naman, unsaved yan. Unsaved yun Babylon. Tapos pine-friend siya. May friend request. Ano ginawa niya? Confirm! Wala nang pray-pray. Ano yung nasabi? Pag tayo umaangat sa mundo, kakaroon tayo ng high self-esteem. Sumusobra. And so that happened. So you would think that God will just say, okay, no. Lalo na,
If you are a pastor, if you are a leader, if you are somebody in the church, may weight yan, mga kapatid. No? Meron kasing tumitingin sa iyo eh. Pag bagsak mo, babagsak yun eh. Kaya ingat tayo. Kaya nga sabi, be ye not many masters, knowing you shall receive the greater condemnation. Yung mga tumatayo dito, ingat kayo. Kasi tayo ay tinitingnan ng mga members. Pagka tayo ay hindi maingat, reckless, tapos sabit tayo, maraming makakasama sabit. Maraming mawiwindang. Kaya, dapat, let's have a very careful life. Be circumspect. Don't be reckless. And so Hezekiah was wrong, and God was offended, and ito ang nangyari. The effect of his reckless act, Isaiah asked Hezekiah, sino yun? Sino yung punta rito? Saan galing yun? Ang layo pa ng pinanggalingan nun. Pastor, galing pa yun sa Babylon. Anong ginawa mo? Anong pinakita mo? Ibig sabihin, tinatanong ni Isaiah, ibig sabihin, hindi mo sinabi yan sa Panginoon. Hindi mo in-inform sa akin. Basta ka na lang dumiskarte sa sarili mo. Akala mo, may karapatan ka, porkit ikaw ang hari, akala mo, may karapatan kang gawin yan on your own. Hindi mo naisip na ang kaharian na pinamumunuan mo may spiritual dimension. Akala mo, kaharian lang to ng tao. Kaharian ito ng Diyos, ang bansang Israel. So, tayo po mga kapatid, let's be aware. Pag ikaw ay mananampalataya, you are part of the kingdom of God. You're not just a teacher. You're not just a student. You're not just an engineer. You're not just a whatever is your profession. You are a citizen of the kingdom of God. Amen. And you are a part of this church. Lahat ng kilos mo, mapupulaan kami. Lahat ng sinasabi mo, reflect sa pastor at sa mga members. Dala-dala mo kami. At dala-dala namin kayo. Kaya, mag-ingat tayong lahat. Huwag tayong reckless because God might take action na hindi mo alam na meron palang mali akong ginawa. Hindi pala tama yung ginawa ko na mabilisan, nakipagkasundo ako dito, nagkaroon ako ng gantong desisyon. Hindi ko man lang kinonsulta, hindi ko man lang pinag-pray. Mali pala. Ayan na. Ano nangyari kay Hezekiah? Behold, the days come, sabi sa verse 17 and 18, that all that is in thine house, and that which thy fathers have laid up in store unto this day, shall be carried into Babylon. Nothing shall be left. Ayan na. And of thy sons that shall issue from thee, which thou shalt beget, shall they take away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Dahil ginawa mo yan, dahil ikaw ay careless sa buhay mo, sa mga desisyon mo, ito mangyayari sa kabuhayan mo. Ito mangyayari sa mga anak mo. Mga tatay, apektado ng desisyon natin ang mga anak natin. Yung susunod na henerasyon ay apektado sila. Kaya mag-ingat yung mga tatay at yung mga nanay. Kasi kung palpak ka, maaaring hindi mo matikman, kagaya ni Hezekiah, pero mga anak mo magsasuffer. At wala na makakaalam nun.
Mga anak mo magtataka, ba't kaya nangyari sa atin to? Hindi lang sabi, tatay kasi. No? Maaring nahalata ng pastor na, ay, kasi yung tatay eh. Pero hindi ko sasabihin yun sa pulpit. Na, alam mo ba anak, kaya kaganyan? Tatay mo. Hindi. Pero, maawa tayo sa mga anak natin. Mga tatay, maawa tayo. Kasi maapektuhan sila. At maapektuhan ang church, maapektuhan ang mga gamit natin. No? Ang mga pinundar natin, apektado yan. Yan ang judgment ng Panginoon. And the judgments of the Lord are right. Evil will come. It might not be in your time, but in the time of your children. God delays His judgment sometimes, and it seems like when the judgment is coming already after so many years, it seems like just a coincidence. It seems like unrelated. But you know that it is related. Ikaw, na gumawa ng kamalian, ng kasalanan, alam mo, may kinalaman yung ginawa mo nung nakaraan, ng mga 10 years ago. Alam mo, yan na, sinisingil ka na. May singil. Tama po yung word na singil. No? What you sow, you shall reap. Biblical po yun. Pero hindi natin alam kung kailan tayo sisingilin at kung papaanong paraan. Pero kailangan lang, huwag na natin isipin, baka singilin ako, mag-ingat na tayo ngayon. That is the way. So be careful with success. Be careful with decisions and mindsets. Be careful with your choice of friends, with your choice of attitudes and activities. Lastly, consult God and involve the church. And ask God when you are in the crossroads and in the things that you must do. Sama mo ang Panginoon. At sama mo ang pastor, sama mo ang church. Sa tingin mo, kailangan at mas maganda. May spiritual dimension lagi. Let's all stand.